Magandang araw po sa inyong lahat. Bali mag-English po tayo kung saan ay yung gamit na gamit. Katulad po nito, ipaubaya mo ito sa akin. So kung mapapansin nyo, yung ibinibigay ko sa inyong impormasyon, gamit na gamit po yan. Lagi po natin sinasabi yan. So i-English po natin. Ito pong ipaubaya mo ito sa, pag in English po ay leave it to. Samantala yung akin, me naman. Pagsamahin lang po natin yung mga English na salita. Leave it to me. Pag tinagalog, ipaubaya mo ito sa akin. Kung ang gusto nyong gamitin ay iyon kaysa sa ito, pwede rin po. Ipaubaya mo iyon sa akin. Pwede rin po yun. Pag in English nyo, leave it to me. Okay? Ngayon, meron po kayo nakikitang salitang kay. Ito po ay ginagamit lamang kapag ang tutukuyin po ay pangalan. Katulad po nitong Mario. Ipaubaya mo ito kay Mario. Leave it to Mario. Okay? O kaya ipaubaya mo iyon kay Mario. Leave it to Mario. Ganun pa rin po. Okay? Okay. Magbigay pa ako ng ibang halimbawa. Ipaubaya mo ito sa kanila. Pag in English, leave it to them. Okay? O kaya, ipaubaya mo iyon sa kanila. Leave it to them. Okay po? Sumunod na halimbawa, ipaubaya mo ito sa atin. O kaya, ipaubaya mo ito sa amin. Pag gusto nyo po i-English yun, alinman sa atin o amin, ganito lang po. Leave it to us. Okay? Leave it to us. Samantala po, pag ang gusto nyo gamitin ay kanya, tapos yung kanya po ay gusto nyo ay lalaki, him po ang gagamitin nyo. Pero kung babae, her ang gagamitin nyo. Subukan po muna natin yung lalaki. Ipaubaya mo ito sa kanya. Pag in English nyo, leave it to him. Kapag babae naman, ipaubaya mo ito sa kanya. Leave it to her naman. Okay po? Subukan naman natin itong pangalan. Ipaubaya mo ito kay Mario. Leave it to Mario. So, sana po makikipag-aralan ng maigi at makikipractice po talaga itong ating leksyon ngayon kasi ito po ay magagamit nyo rin po agad. Okay po? Maraming salamat po.